sa napakagaling. Alam niyo po si Grace po, nung bago po sa politika yan, puta, pang presidentiable yan, di ba? Ang tataas na rating yan. Pang-president yan. Kaya nga tumakbong president yan eh. Unti-unti. Ang tao kasi, no? May mga tao, lalo na yung, yan, anak ng artista, sikat, pangalan, anak ni FPJ po, tapos anak ni Susan Roses, kapatid ni BBM, chismis lang. Chismis lang eh. Naririnig ko yan nung bata ko eh. Yung anak, ang kwento nga ng nanay ko, hindi pa to eh. Si ano pa eh, yung mas bata. Yung, ano pangalan? Sheryl Cruz pa. Si Sheryl Cruz. Yan si Sheryl Cruz. Kapatid dyan ni Bongbong. Kasi asawa ni Marcos. Yan, mga chismis nung araw eh. Pinaampon lang kunwari. Yung pala, si Grace po pala. Anyways. Alam nyo po, merong mga tao na sa bigla sikat. Parang si Tulpo. Uta, nakapapanalo dyan. Ano yan, di ba? Mr. Ano tayo? Anong tawag dyan? Yung magsisinungaling. Anong test yun? Mahilig eh. Maepal yan si Tulpo nung bago eh. Sikat na sikat eh. Ngayon, Dehin Bokiki na rin. Ganyan po. Sa mga hindi po nakaalala ng kasikatan ni Grace po. Ganyan po siya kasikat. Lie detector. Ganyan po kasikat si Grace po noon. Kaya nga tumakbong presidente yan eh. Talo eh. Okay. Alam mo, naaawa ko kay Grace po. Halatang halata naman na ini-enjoy niya yung moment niya. No? Halatang halata na lahat ng kapalpakan ng BICAM, alam na alam ng tao. Hindi pa siya yung dating chairman ng Finance Committee. Dati kasi last year ang chairman si ano pa eh, si Angara pa. Hindi po ganyan ka-epal si Angara. Ngayon siya sumasagot ng lahat eh. Bakit zero yung budget ng PhilHealth? Talaga, utak mo yan? Grace po, ikaw ang nakaisip na i-zero yung budget ng PhilHealth? Ikaw ang nasunod, Grace po? Sa pagbabudget ng Pilipinas, ikaw? Iba po yung epal, iba po yung totoo. Alam nyo kung sino po, re-real talk na natin. Nasabi na po ni BP Sara yan eh. Ang may control ng budget ng Pilipinas, 2 tao. Naroon sa BICAM. Si Saldico at siyempre si Martin Romualdez. Ngayon po, nakita natin mas kapanipaniwala. Ano si Grace po? Epal lang po yan. Sa tingin nyo ba ka? Dati na pong nagkakaltas at nagdadagdag yung BICAM. Ngayon lang naman yan si Grace po naging chairman eh. Pero natutuwa siyempre si Martin tsaka si Saldico o wala na silang pakialam. Sanay na sila. Wala kaming pakialam dyan. Basta kami mamimigay ng ayuda. Diba? Ano po ang sabi ni Grace po? Paano niya pinagtatanggol? Pinagtatanggol niya po eh. Pinagtatanggol niya itong kinaltas zero. Zero ang PhilHealth. Kaya lang wala sa hulog yung pagtatanggol ni Grace po eh. Ano yung sinabi niya? Bakit siniro yung PhilHealth? Ang sabi ni Grace po, para daw magtanda o bigyan ng leksyon. Bibigyan mo ng leksyon? Teacher ka ba? Ba't bibigyan mo ng leksyon yung teacher ka ba? Anak ka ng tatay mo. Bibigyan mo ng leksyon, ang pagsasapirin mo, ang pagbibigay ng leksyon, may nakita kang maling ginagawa, tanggalin nyo yung pinuno ng PhilHealth. Bakit hindi nyo nirekomenda na tanggalin yung PhilHealth? Hindi tatanggalin yan. Bakit? Umuoo eh. Kukunan ka namin ng budget. Opo. Lahat ng umuopo, hindi tatanggalin.
Sinibrehan, delikado. Pag nabalitaan natin na tinanggal na si Nebreha, putya, dahil yan sa sinabi niya kay Wilkins, suporta niya. Umuo, sabi, tatanggalan namin ng budget yung, yung PhilHealth. Opo, sige po, tanggalan niyo. Yun yung point ko, no? Hanggat nakikisama yung mga yan, hindi tatanggalin. Pero bakit magsasaper? Gusto mong turuan ng leksyon, bakit mo isesiro yung budget? Ikalawang tanong, wala ka bang alam sa batas na nilalabag mo? Nagsabi na yung kapwa mo senador. Dito po makikita kung may boto si Senator Chis Waiter Escudero o totoong waiter ka lang. Nagsabi yung senador namin dito sa Taguig na si Pia Cayetano. Ano sinabi? Labag sa batas yan. Dahil 80% ng tax, ng sin tax, dapat dalhin sa PhilHealth. O ngayon, saan mapupunta yung 80% ng sin tax? Hindi kayang sagutin ni Grace po yan. Tuturuan niya lang ng leksyon eh. Ikaw ang tagasagot. Wala ka namang kinalaman dyan. Ikalawa, halos mangiyak-ngiyak si Angara. DepEd kinaltasan ng 10 billion sa computer program. Nakaalat po yung 10 billion na yun, pambili ng computer ng mga estudyante. 10 billion. Kinaltasan po ng BICAM. Siyempre, pumalag si Angara. Bakit naman kakaltasan? At lahat ng tao pumalag. Mas importante pa yung ayuda kaysa sa mga estudyante na nangangailangan ng computer. Lahat nagsasabi, kulela tayo sa pagdating sa education. Hindi, 12 billion yung kinalta sa buong DepEd. 10 billion sa 12 billion na yun para sa pambili ng computer. Okay, may 2 billion pa sa iba, kinaltas. So, all in all, 12 billion. Yung 10 billion, pambili na ng computer yun, direkta. Ano katwiran ni Grace po? Ikaw ang nangangatwiran, hindi ka naman, wala ka namang alam. Eto po, lalo mananakit ang tok-tok nyo eh. Ang sabi ni Grace po, 2025 DepEd budget still tops 2024 level. Sabi ni Grace po, malaki pa rin naman yung budget nyo eh. Katunayan, mas malaki pa yung budget nyo noong 2024. Ha? Ang inaangal specific. Walang pambili ng computer. Yung pambili ng computer, naka-specified yun. 10 billion, pambili ng computer. Yung 2 billion, di ko alam kung saan galing. Pero kinaltas pa rin. Yun yung inaangal. Paano pambili? Hindi ka po pwede na maghagilap ng pera para ibili mo. Tinanggal mismo yun. Yung mismong budget para bumili ng computer. Pag ikaw sekretary ka ng DepEd, hindi ka pwedeng kumuha sa ibang budget. Nakaalat na yan lahat. Kita nyo kung gaano kahina utak na itong mga troll. Dapat lang doon mo tanungin ni Piatos. Wala nang katuturan, no? Basta ang inutos dyan sa mga ganyan siguro mga itsura ng mga troll. Ano bang gagawin natin ngayon? Basta i-promote nyo lang Piatos. Galitin nyo lang sila Badong at yung ibang vlogger sa kapapiatos. Walang katuturan, no? Ang layo ng pinag-uusapan, doon daw tayo magsumbong sa Piatos. Doon ka magsumbong sa Piatos. Kaya mababagal mag-type yan. Hindi ko po kinakantsawan yung mga PWD. Ito po mga kinakantsawan ko. Yung kayo mga PWD, pinanganak kayo, hindi nyo po sinasadya yan. Ito po, sinadya nila na humina ang utak. Anong paliwanag yan, Grace po? Dapat hindi na umangal si Angara dahil mataas naman ang budget nila ngayon. Yun nga inaangal, specific eh.
Pambili ng computer, tinanggal nyo. Ano pa, bibili ng computer? May sagot pa si Grace po dyan. Saan ba yun? Ayan, no? Under the BICAM approved GA, the department suffer 12 billion, di ba? Budget cut. Paul Uchers, ayan. Funds are still available for the purchase of computers and the overall budget of DepEd increase. Sabi ni Grace po, meron pa rin namang pondo para bumili ng computer. Oo, hindi naman po sinabing tinanggal nyo yung pambili ng computer. Kinaltasan nyo ng 10 billion. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Sabi ni Grace po, meron pa naman kayong pambili ng computer. Ha? Pero meron pa nga, konti na lang mabibili dahil kinaltas nyo. Actually, hindi naman ikaw nagkaltas niyan. Huwag kang umepal na sa'yo galing yan. Di mo nga alam yan. Ikaw, designated na tagapagtanggol ng mga kinatkong ng BICAM. Yun lang ang papel mo. Huwag ka nang umepal na parang may kinalaman ka dyan. Mas naniniwala kami kay BP Sara. Dati na may katkungan, ngayon ka lang naging chairman, Grace po. Akala mo naman, ikaw ang nagkatkong ng lahat. Tuwan-tuwa lang sa'yo yung mga pinagtatanggol mo dahil kukuya-kuya-kuy lang yung mga pinagtatanggol mo. Ito po ang malupit. Nagdagdag na naman ng unprogram. Papaliwanag ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin ng unprogram. Ha? Ngayon ang unprogram funds po natin, 531. Ibig sabihin, may mga nakalaan po yung 531 na yan sa iba-iba sana. Nilagay na lang sila sa unprogram fund dahil kulang po yung budget. Ha? Bakit ka nagbabudget ng kulang? Ang tawag po dyan ay deficit budget. Buhat po nang umuputo si Marcos, deficit budget na tayo at palaki ng palaki ang deficit. Ibig sabihin, nagbabudget po tayo pero hindi sapat yung kinikita ng pamahalaan. Deficit. So saan po kukunin yan pang unprogram funds na yan? Kukunin po yan sa mga mapagbebentahan ng kung anong bagay sa Pilipinas. Benta ng ginto, benta na kasi walang pondo eh. No? Unprogram, ilalagay ka. Kunwari ikaw, hindi ka malapit sa amin, unprogram yung pondo mo. Iba pa po yung mga kinaltas outright. Halimbawa, yung 10 billion. Huwag ka na munang bumili ng maraming computer, konti lang muna. Ito lang ang budget mo. Pero ang malupit, AKAP meron, pwede namang wala. Iba pang ayuda meron, pwede namang wala. Yung DSWD na laging may bagyo, laging pumuputok ang lindol, puta, pumutok na ang lindol. Yun na talagang sakuna. Sabi ni Badong, pumutok na ang lindol. May budget ba tayo dyan? Wala. Ay, kinaltasan pala. In fairness. Kinaltasan. Magkaling kinaltas sa DSWD? Kulang na nga. Alam nyo ba inaangal? Ang inaangal natin ni Bongbong, kasi kaya nagkakamot, wala na tayong pondo. Ano pa lang? November pa lang. Wala na raw pondo na pang... Yun po ang pinakamasakit na maririnig mo sa presidente. Ang ngalang ka na wala na tayong ipantutos-tos. Never ko narinig yan kay Duterte. Pandemya yung binaka natin kay Duterte. Ang lagi ko lang naririnig, Dominguez, hanapan mo ng pera to. Dominguez, hanap ka ng pera, bumili tayo ng pan-injection. Dominguez, hanap ka ng pera, bigyan mo na ayuda yung mga tao. Putya dito, naririnig na lang.
despite ng sangkatutak na programa ni Duterte. Yan po. Kaya po kinakailangan natin. Ngayon po, 531 billion ang unprogram. Ibig sabihin, hinihingi po yan ng gobyerno ni Marcos dahil may paggagamitan yan. Nilagay sa unprogram, tapos tinaasan ng sobra yung DPWH. Bakit po? Bakit po sobrang taas ng DPWH? Kasi hindi makita yung mga flood control. Oh, tignan nyo yung katwiran na Grace po. Bakit siniro budget yung ano? Bakit siniro yung yung PhilHealth? Kasi palpak yung namumuno sa PhilHealth. Eh kung hindi makita yung flood control project, okay ba yun? Hindi ba palpak yun? Hindi ba makita? O kung ako yun, hindi nga namin makita kung saan nyo ginagastos yung flood control, babawasan namin kayo. Dito po, baliktad ang gobyerno. Hindi namin makita yung flood control project nyo, dagdagan namin para makita namin. Puta, grabe. Alam nyo na kung bakit paborito nila yung DPWH. Diyan lang po natin tinatalo yung ibang bansa. No? May nakita ko lang. US, puta, 1 linggo lang. Yung sira-sirang kalsada, gawa na. Japan, 1 araw lang, gawa na. Pilipinas, hindi pa sira. Binubutas na para makagawa uli ng panibagong. Diyan po natin talo yung Diyan po natin talo yung mga mayayamang bansa. Tayo lang ang tanging bansa na gawa pa yung kalsada, binubutas na para... Putya, alam nyo, dumadaan ako sa Subic. Ang tagal na nung mga kalsada sa Subic, panahon pa ng Amerikano. Alam nyo, panahon pa ng Amerikano, kailan ba sila nawala? Yung US base, kailan natanggal? 1991. Alam ko wala pang ginawang major na mga dyan sa loob ng Subic. Iyan pa rin . Biruin nyo, 1991 pa yung mga Amerikano, gumagana pa rin lahat ng mga pinatayo nilang kalsada dyan. Sa atin, 3 taon lang. Bakit? Another budget na naman . Hanggang 3 taon lang dapat tumagal yung Yung iba, matitibay, winawasak. Yung iba talagang pahid na lang, pinahira na lang na semento . Wasak agad . Ibang uri dito sa Pilipinas, nire-rewardan natin. Bakit may baha? Kasi binangga yung flood control. Binangga? Bakit may baha? Na-overwhelm yung flood control . Puta, sa 1 taon lang to sinabi . 1 taon, 2 katwiran ni BBM kung bakit malakas matindi ang pagbaha. Binangga ng barko, yung isa naman na-overwhelm, wala tayong magagawa, na-overwhelm . At dahil dyan, premyo, dagdagan ng DPWH. Again, bawal na naman yan. Bawal po sa saligang batas. Malinaw po sa saligang batas. Ito po, pinaglalaban na namin nung estudyante pa kami. Malinaw na nakalagay doon. Number 1 budget priority ayon sa 1987 Constitution. Ang number 1 dapat na budget, DepEd, education. Ang question pa namin, indirectly nun. Kasi sinasabi namin, mas mataas yung pagbabayad natin ng estudyante ko. Mas mataas pa sa DepEd. Pero actually, mataas talaga yung DepEd. Pinakamataas talaga. Kaya lang, ang katwiran namin, mas mataas pa yung binabayad nating utang. Binabayad natin sa utang kaysa sa DepEd. Ngayon, direkta . Mas mataas na yung budget ng DPWH . Ibang uri, no? Ibang uri talaga tong gobyerno natin. Maninigas ka na lang sa galit. Kaya, grabe. It took BBM less than 3 years para wasakin yung lahat ng mga pangarap ng mga Pilipino na paunlad na tayo nung panahon ni Duterte.
It took him less than 3 years para lahat ng mga, may napapanood ako ngayon, mga mukhang mayayaman to, hindi po typical na Duterte supporter. Ano sabi niya? Naiiyak sila eh. Kasi yung mga mayayaman, di kotse yung mga yan. Naiyak daw sila halos nung mula NLEX hanggang Alabang, nung nagbukas po yung Skyway, panahon ni Duterte. Yun yung naging tuntungan nila eh. What you took then, kasi Inglesero eh. Hindi lang ganito ang pagsasalita na English. What you took 3 years to traverse. 3 hours pala, 3 hours. From NLEX to Alabang. It only took you 30 minutes nung nagbukas yung Skyway. Tindi, no? Si Duterte daw po ang may pinakamaraming infra project. Kaya ko questionin nyo na eh, no? Bakit? Bakit nyo ginaganyan yung mga Duterte? Why? Hindi nila deserve. Ang daming binigay sa atin ng mga Duterte. No? Ang daming binigay, paglilingkod. Nakita nyo ba si Duterte? Napakasimpleng tao. Para akusahan nyo pa ng sentro ng krimen. Lalong-lalo na po yung drugs. Inaakusan nyo kay Duterte, siya yung grabe. Ineliminate niya raw yung mga kalaban niya sa droga. Matindi tong mga to. No? Lahat po ng binigay sa atin ng Duterte, hindi po sila nagnakaw. Sabi nga, magaling lang magtago si Duterte. 80 na po si Duterte. 80 na po si Duterte. Kailan niya enjoy yung mga ninakaw niya kung magnanakaw siya? Napakasakit. Putya, iniinda niya nga yung pamasahe sa Maynila eh. Dahil gastos niya lahat eh. Pag iniimbitan nyo eh. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magbasa ng inyong